5 signs na walang pangarap yung partner mo. Mahirap aminin to, pero hindi lahat ng relasyon nakakatulong sa pag-angat mo. Kasi minsan, yun pa mismo ang humihila sa'yo pababa. Akala mo, love lang, sapat na. Akala mo, basta mabait, ay okay na. Pero, ito yung tanong na iiwasan mo hanggat kaya mo. Paano kung mahal mo, pero wala siyang direksyon sa buhay? And 7 out of 10 in relationship, kung bakit nag-fail dahil walang pangarap yung isa. At kadalasan, pinipili mong hindi pansinin, hindi dahil hindi mo nakikita, kundi dahil natatakot kang harapin. Ngayon, ito yung tanong ko sa'yo. Hanggang kailan mo ipaglalaban ang relasyon? Kung ikaw lang ang may gustong umangat. Ilang taon pa ba ang kaya mong ibigay sa taong alam mo yon, hindi naman alam kung saan talaga papunta? At masakit ito. Kaya lang, kailangan mong marinig. So, hindi lahat ng loyal may vision katulad mo. At kapag wala siyang pangarap, ikaw ang magiging collateral damage. 5 signs na walang pangarap yung partner mo. Number 1, wala siyang long-term plan, puro bahala na. Laging ganito, tingnan natin, laging darating din yan, pero walang solid na direction. At hindi pwedeng taon na ang lumilipas. Tapos alam mo yon, pareho pa rin yung pinag-uusapan ninyong dalawa. Number 2, hindi siya nagle-level up. Same mindset, same habits, same excuses. Alam mo yon, kahit may opportunity na, wala pa ring movement. Number 3, ikaw lang ang may goals sa relasyon nyo. Ikaw yung nag-iisip ng future, ikaw yung nagpaplano, ikaw ang may gustong mag-grow lang sa inyong dalawa. At siya, sumusunod lang. O minsan, wala talagang pakialam. Number 4, comfort zone ang priority niya. Hindi growth. Ayaw niyang mag-take ng risk. Ayaw ng pagbabago. Kumbaga, ayaw ma-challenge. Basta yung mindset niya, okay na ngayon. Doon na lang siya sa mas komportable siya. At panglima, hindi siya supportive sa pangarap mo. Imbis na i-push ka, minsan, siya pa ang humihila sa'yo pababa. May mga maririnig ka na ganito, okay na yan, huwag mo na subukan. At ginagawa niya to, hindi dahil concern, kundi dahil ayaw niyang ma-outgrow mo siya. Hindi problema kung wala siyang pangarap. Problema kung pinipili mong manatili kahit alam mong hindi kayo pareho ng direction. Ang relasyon, hindi lang tungkol sa pagmamahal. Direction yan. Alignment yan. Kaya kahit gaano kalalim yung feelings nyo sa isa't isa, kung magkaiba naman kayo ng gusto nyong puntahan, may isa sa inyo na mapipilitang mag-sacrifice ng future. Assess mo, hindi lang feelings, pati direction. Ask yourself, kung ganito siya for the next 5 years, tatanggapin mo ba? Communicate expectations. Dapat malinaw, very clearly. Hindi pwede yung hula-hula lang. Sabihin mo sa kanya kung anong klaseng buhay talaga ang gusto mo para sa inyong dalawa. And dapat check consistency, hindi lang dapat salita. Dahil alam naman natin na talagang madaling magsalita or magsabi ng magbabago na ako. Pero hindi naman talaga nangyayari. Pinapaasa ka na lang niya para syempre kumapit ka sa relasyon ninyong dalawa. Pero ang basihan mo, ulit-ulit ba niyang ginagawa? Kasi kung oo, nakakasawa yung ganyan. Kailangan mong i-protect yung future mo. Kumbaga hindi selfish ang pumili ng direksyon na magpapabuti sa buhay mo. Minsan, ang dahilan kung bakit hindi ka umaasenso, hindi dahil kulang ka sa sipag o opportunity, kundi dahil may kasama ka na hindi marunong mangarap at masakit isipin na yung taong sobrang mahal mo ay posibleng hindi kasama sa future na gusto mong buuhin. Pero ito yung mas masakit sa lahat. Kung ipagpapalit mo ang pangarap mo para lang mapanatili siya, para lang hindi kayo maghiwalay. Hindi ka pinipilit na pumili agad. Pero sana, huwag mong kalimutan yung sarili mo. Dahil alam mo ba na may tamang tao para sa pangarap mo. At may pangarap na para talaga sa'yo. Kung may kilala kang kailangan makarinig nito, i-share mo to sa kanya.